Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa virtual na aralin ngayon sa diskriminasyon at issue ng gender at ng sex. Ako si Francine Dayaw, isa sa mga instruktor mo para sa sesyong ito. Sana ay handa na kayong lahat na sumabak sa ilang nakakatuwang pag-aaral. At bago tayo magsimula, ating alamin ang ating layunin sa araling ito. Sa bidyong ito, natutukoy ang mga impormasyong nagpapakita ng karahasan at diskriminasyon sa mga kababaihan, kalalakihan, at mga miyembro ng LGBTQ+. Atin ding pag-uusapan ang mga halimbawa ng mga nasabing diskriminasyon sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Handa ka na bang simulan ang araling ito? At kung handa ka na, subuking alamin ang kahulugan at ipinapahiwatig ng kasunod ng mga simbolo. Para sa unang simbolo, ano kaya ang nais nitong iparating? Tama, ang simbolong ito ay para sa mga babae. At para sa pangalawang simbolo, ano kaya ang ibig sabihin nito? Magaling, ito ay para sa mga lalaki. At sa panghuling simbolo, ano ang nais nitong iparating? Tama, ito ay sumisimbolo para sa mga miyembro ng LGBTQ+. At dahil alam na natin ang ibig sabihin ng mga simbolong ito, ano naman kaya ang ibig sabihin ng LGBTQIA? Ang L ay para sa mga lesbian, G para sa gay, B at para sa bisexual, T ay para sa transgender, ang Q ay para sa queer, at ang I naman ay para sa intersex, at ang panghuli, A ay para sa asexual. Ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng mga ito, handa na ba kayong dumako sa ating bagong aralin? Ating pag-usapan ngayon ang karahasan at diskriminasyon sa mga kababaihan. Ayon sa United Nations, ang karahasan sa kababaihan ay anumang karahasang nauugat sa kasarian na humahantong sa pisikal, sexual o mental na pananakit o pagpapahirap sa kababaihan. Kasama na ang mga pagbabanta at pagsikil sa kanilang kalayaan. Ang Gabriela ay bumuo ng 7 deadly sins against women. Nariyan ang pananakit, panggagahasa, incest, sexual harassment, sex discrimination at exploitation, limitadong access sa reproduction health, at ang panghuli ay ang sex trafficking at prostitution. Ating pag-usapan ang mga party list na nakatuon sa mga issues ng kababaihan. Una ay ang Gabriela Party List, kung saan ipinaglalaban ang karapatan ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan sa lipunan. Nariyan din ang Kalinga Party List na ipinaglalaban ang karapatan ng mga kababaihan, partikular na ang mga babaeng may kapansanan. Andyan din ang Babae Ka Party List na nagsusulong ng mga programa para sa kababaihan sa larangan ng edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pa. At ang Alyansa ng mga Kababaihan sa Sining o ALAB. Ito ay naglalayong ipaglaban ang mga karapatan at kapakanan ng mga kababaihan sa larangan ng sining at kultura. Ating pag-usapan ang mga kaugalian na lumalabag sa karapatan ng mga kababaihan. Una ay ang diskriminasyon sa edukasyon. Sa ilang mga kultura, ang mga babae ay maaaring hindi bibigyan ng pantay na pagkakataon na makapag-aral kumpara sa mga kalalakihan. Maaaring limitado ang kanilang pag-access sa edukasyon o hindi sila pinapayagan na mag-aral pagkatapos ng isang partikular na edad. Halimbawa na lamang sa bansang Afghanistan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aaral ng mga babae sa sekundarya at kolehiyo. Bagaman, hanggang grade 6 lamang ang pinakamataas na maaari nilang marating. Ang pangalawa ay ang honor killings. Ang honor killing ay karaniwang naitala sa ilang mga bansa sa Middle East, Asia at iba pang mga rehiyon na may mga kultura na nagtataguyod ng konsepto ng karangalan ng pamilya o tribo.
Isang kultural na praktika kung saan ang isang miyembro ng pamilya ay madalas na isang babae ay pinapatay ng ibang miyembro ng pamilya, kadalasang mga kalalakihan, at dahil sa inaakalang paglabag sa karangalan o dignidad ng pamilya o komunidad. Ito ay maaaring isang reaksyon sa mga kilos o desisyon ng babae na labag sa tradisyon at kultura o relihiyon ng kanilang pamilya. Dumako naman tayo ngayon sa karahasan at diskriminasyon sa kalalakihan. Ang karahasan at diskriminasyon sa kalalakihan ay tumutukoy sa mga anyo ng pang-aabuso, diskriminasyon o paglabag sa karapatan ng mga kalalakihan batay sa kanilang kasarian o pagiging lalaki. Ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang mga larangan ng lipunan, kabilang ang edukasyon, trabaho, tahanan at komunidad. Ito din ay walang pinipiling edad, maging bata man ito o nakakatanda. At dahil dito, marami pa ring mga lalaki na biktima ng karahasan ang nahihiyang lumantad at magbahagi ng kanilang karanasan. Kaya walang malinaw na bilang kung ilan sa kanila ang naging biktima ng pang-aabuso. At talakayin din naman natin ang karahasan at diskriminasyon sa LGBTQIA+. Ito ay tumutukoy sa mga anyo ng pang-aabuso, diskriminasyon o paglabag sa karapatan ng mga individual na bahagi ng LGBTQIA+ na komunidad, batay sa kanilang kasarian, sexualidad o gender identity. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, ang Pilipinas ay patuloy na nangunguna bilang pinakakapantay na kasarian na bansa sa Asya, na may 79.1% pagkakapantay-pantay ng kasarian batay sa 2023 Global Gender Gap Index report ng World Economic Forum. Narito ang ilang halimbawa ng mga diskriminasyon o karahasan sa mga miyembro ng LGBTQ+ community. Ang una ay ang parusang pisikal, kung saan sa ilang mga lugar ang mga aktibidad na kaugnay ng LGBTQ+ ay maaaring maging batayan para sa pagpapataw ng parusang pisikal, katulad ng pagpapalo, pagpapahirap o pagpapakulong. Pangalawa naman ay ang parusang pangsosyal o pangkomunidad, katulad ng pagpapalaya sa komunidad, pagtatanggal ng karapatan sa trabaho o pagkakaroon ng masamang reputasyon sa lipunan. Ang pangatlo ay ang parusang pangrelihiyon. Ito ay maaaring maglaman ng mga parusang relihiyoso, katulad ng pagtanggi sa relihiyosong serbisyo o seremonya, pagtanggal sa mga relihiyosong karapatan o pagtatakwil sa komunidad. At ang pang-apat ay ang parusang batas. Sa ilang mga lugar na may mga batas na batay sa Sharia, ito ay ang parusang pagmulta, pagkakakulong o iba pang mga legal na aksyon. Sa ibang bansa naman katulad ng Iran, ang homosexual intercourse sa pagitan ng lalaki ay may parusang kamatayan. Sa Brunei at Oman naman, nagpatupad sila ng batas na ipinagbabawal ang pagiging transgender. Sa South Sudan, ang mga lalaki na nanamit para magmukhang babae ay kinukonsiderang kriminal at maaari silang mapatawan ng matinding parusa. Atin namang pag-usapan ang palatandaan ng domestic violence. Una ay ang pisikal na pang-aabuso. Ito ay ang pagtutulak, pagpalo, pagmamartilyo o anumang iba pang mga pisikal na pinsala na idinudulot sa biktima. Pangalawa, ang emosyonal na pang-aabuso. Ito ang paninira, pagmamaliit, pang-iinsulto na nagdudulot ng kawalan ng kumpiyansa at pagkakatakpan ng biktima. Pangatlo naman ay ang sexual na pang-aabuso. Ito ay ang puwersahang pagtatalik, pangungutya sa sexualidad ng biktima o ano pang ibang mga anyo ng sexual na pang-aabuso. Pang-apat ay ang financial or economic abuse. Ito ay ang pagpipigil sa akses ng biktima sa pera, kontrol sa kanilang pinansyal na desisyon o persahang pagpigil sa kanilang pagtatrabaho. Panglima ay ang pagbabanta o pang-aalipusta. Ito ay pagbabanta ng pagpatay o pagsaktan sa biktima. Pang-anim ay ang social isolation, kung saan ang abuser ay pisahang pinagbabawalan ang biktima na makipag-ugnayan sa kanilang mga kaibigan, pamilya o mga support network sa LGBTQ+ community. Pang-pito ay ang pang-atake sa identidad.
Ang mga abuser ay maaaring mag-atake o magduda sa identidad ng kanilang biktima, lalo na kung ang biktima ay nag-aalala sa kanilang pagkakakilanlan sa LGBTQ+ community. At ang pangwalo ay ang manipulasyon ng pagpapakilala. Ang abuser ay maaaring gamitin ang kanilang kapangyarihan upang manipulahin ang pagpapakilala ng kanilang biktima sa LGBTQ+ community, katulad ng pagsisinungaling tungkol sa kanilang relasyon o pagbabawal sa biktima na maging bukas sa kanilang kasarian o gender identity. At dahil napag-usapan na natin ang diskriminasyon, karahasan at issue sa mga kababaihan, kalalakihan at LGBTQ+ community, tayo naman ngayon ay magkakaroon ng maikli lamang na pagsusulit. Sa pagsusulit na ito, huhulaan nyo lamang kung ano nga ba ang nais iparating ng larawan. Kung ito nga ba ay karahasan sa kalalakihan o kababaihan o sa LGBTQIA+. Maaari nyong i-pause ang video upang sagutan ang katanungan. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tayo ay magsimula na. Para sa unang larawan, ano nga ba ang karahasan na nagaganap sa larawan? Ito nga ba ay para sa kalalakihan, kababaihan, o sa miyembro ng LGBTQIA? Ang kasagutan ay, ito ay para sa mga kababaihan. Sa pangalawang larawan naman, ano ang nais iparating nito? Tama, ang larawang ito ay ang karahasan sa mga kalalakihan. Pangatlo naman, ano nga ba ang nais iparating ng larawang ito? Tama, ito ay ang karahasan sa mga miyembro ng LGBTQIA+. At sa susunod na mga katanungan, sasagutan niyo lamang kung ang pangungusap ba ay tama o mali. Ang unang katanungan, ang kalalakihan ay hindi maaaring maging biktima ng pang-aabuso sa tahanan. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Tayo ay dumako sa susunod na katanungan. Ang pagbibigay ng suporta at pagrespeto sa mga kababaihan, kalalakihan at LGBTQ+ ay mahalaga upang labanan ang karahasan at diskriminasyon. Ito nga ba ay tama o mali? Magaling! At dahil nasagot niyo lahat ng mga katanungan, palakpakan natin ang ating mga sarili. At dito nagtatapos ang konsepto at issue ng gender at sex. Maraming salamat sa inyong partisipasyon.